Nagamit ba ang PNP? Nagamit. Nagamit under Duterte's watch? Yes, admittedly nagamit. Alam ko naman yung intention ng ating presidente noon. Malinis ang kanyang intention. Pero sa isang podcast, sinabi ng alkalde ng Baguio City at dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Group na si Mayor Benjamin Magalong na alam niya na may mga nilabag na procedure ang ilang pulis sa pagpapatupad ng war on drugs noong Duterte administration. Binanggit din niya sa nasabing panayam na may mga isinama sa listahan ng drugs watch list dahil karibal ito sa politika. Ngunit sa kabila nito, sinabi ni Mayor Magalong na malinis naman daw ang intensyon ni dating Pangulong Duterte. Para pag-usapan ito, makakausap natin live via Zoom si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang hapon po, Yusek Claire, and welcome back sa Arangkada Balita. Yes, good afternoon Ninya at good afternoon Jack. Nandiyan ba si Jack? Good afternoon. Yes, Jack is here, attorney. Una po sa Pero lahat, liwanagin ko lang ha, itong panayam niyo sa akin about Mayor Magalong, hindi ito parte ng press briefing parte rin ito ng aking YouTube channel na napag-usapan lang dahil nakita ko nga itong pag-interview sa kanya. Banggitan na natin kung sino, si Carmina Constantino. Yes, oo. So okay, it's your personal vlog. Okay. And doon nga sa interview ni Casey, ni Carmina, sinabi nga niya, yung mga na-mention ko nga kanina na malinis daw. Ang intention, sinabi niya talaga yon, no? Alam mo, Carmina, the way I see it is, it's all about leadership. It's all about leadership. It is the leader that actually, to me, it is the leader that influences the behavior and the mindset of the people in the organization. So when it was Duterte at the helm and when he emboldened the police officers and when all these abuses on human rights happened, do you attribute that to Duterte? Well, very strong kasi ang personality ni President Duterte noon. And during the time din kasi parang hopeless na rin ang situation na you file a case, patapos madi-dismiss lang. Alam mo na itong tao na to involved sa drugs, patapos malalaman mo, magugulat ka lang na na-dismiss. Paano na-dismiss? Because of this, frustrations, then you end up looking for a quick solution, But only to find out from a strategic standpoint, hindi na rin tama kasi it's not actually sustainable. And at the same time, later on, magkakaroon ng backlash. And that's precisely what happened. Nalaman yung mga ibang katotohanan na mali-mali yung execution, mali-mali yung mga reports, talagang merong mga intentional na mga ginawang pagpatay. Meron ding mga listing of government certain people na nilagay sa watch list na hindi naman dapat nilagay because of political rivalry. So ang dami rin, na-abuse rin, and that's the reason why nakakalungkot na nangyari yun. Pero part of history is something we have to learn from it. Nagamit ba ang PNP? Nagamit. Nagamit under Duterte's watch? Yes, admittedly nagamit. Alam ko naman yung intention ng ating presidente noon. Malinis ang kanyang intention, pero malinis ang intensyon daw niya ng dating Pangulo, dito sa mga tokhang, anyway, attorney, Opo. Ano ang reaction niya? Actually, sa mga pahayag ni Mayor Magalong? On my part, as a lawyer and as an ordinary citizen, kasi doon binanggit niya kasi na nilinis niya na kasi agad ang dating Pangulong Duterte sa anumang usapin tungkol sa EJK, dahil sinabi niya doon sa kanyang interview na ang Pangulong Duterte daw ay strategic guidance. Siya yung the what at hindi siya yung the how. So nilalagay niya ngayon ang kasalanan doon sa mga nag-implement. So yun yung tingin niya. So in other words, walang lumalabas na mali ang Pangulo dahil maganda yung kanyang intention, and at the same time kaya niya alam ito, pero may mga pagkakamali, may umabuso nga daw. At kaya niya ito alam dahil siya nga daw yung head ng oversight committee ng Tokhang. In fact, I was the head of the oversight ng anti-drug campaign, yung Tokhang. So
alam naman natin, pag sinabi natin, pagka ikaw ay yung head ng oversight committee, ibig sabihin, ikaw yung nagkokomando para magkaroon ng smooth operation. Ikaw yung nag-o-oversee ng mga paggawa ng mga duties ng mga members. So yun yung alam ko description ng oversight committee ng isang isang grupo. Unfortunately, during the execution, talagang ang daming mali. Mayor, parang klarong-klaro na you're very deliberate when it comes to giving your support to people you think that you can trust and stand with, shoulder to shoulder. Pero yung pagsuporta niyo po kay Pangulong Duterte, meron bang pag-aalinlangan or meron bang regrets na sinuportahan niyo siya? Never. I don't regret supporting him. I had the chance to work with him closely when I was head of CIDG. Ilang operations kami sa Davao noon. And he was very supportive. He was very genuine. When I became mayor, very genuine din yung the way he deals with me. Wala akong nakitang pretension sa kanya. But then when you put that side by side with the deaths that happened, mga kababayan natin. Nakakalungkot din. Nakakalungkot din na, alam mo kasi, ang presidente, syempre, strategic strategic guidance lang yun sa kanya. What? Pero yung how, nasa nasa implementing agencies eh. Ang nangyari, during the implementation na execution na, wala na, mali-mali na. Ang dami ng mali-mali eh. Ang dami ng mga flaws sa operations. Nakita ko yun eh. In fact, I was the head of the oversight ng anti-drug campaign, yung Tokhang. I was the head of the oversight committee, and during our meetings or command yung tinatawag nating paano ba tawag namin doon? Command conference. Command conference, yeah. Lagi kong binabanggit yan. Sinasabi mo na. Ay, oo. Talaga sinisita ko yung mga general. Binabanggit ko sa kanila, ito yung mga findings namin. Sinasabi ko na, naman, nagagalit din naman si Kwan. Si Kwan, pag sinasabihan ko na marespeto sa akin si Ronald si Sean Chief PNP. Talagang nakikita niya kung pinapagalitan ko yung ibang mga general doon eh. Sabi niya, talagang sinusuportan niya. At nagbibigay din siya ng guideline. Nagagalit din si Ronald, nakikita ko rin, pinapagalitan niya. Pero siyempre, nahihiya rin siyang talagang maging too aggressive kasi nandun kami na upper class niya na staff niya, members of the command group. Pero genuine naman nakikita ko kay Ronald, kilala ko yan si Ronald. Very close yan sa akin. So doon pa lang, sabi niya nagkakaroon sila ng command conference. Ibig sabihin, meron siyang alam sa operasyon ng Tokhang. Kasi oversight committee head siya ng Tokhang. So alam niya pala na doon sa listahan, iba na po politika lang. At yung iba ay intention lang na pinapatay. So, knowing that, part ka ng oversight, ikaw yung oversight committee head ng Tokhang, what did you do? Diba? So, anong ginawa mo? Bakit lumarga pa? Bakit dumami pa? Kung from the start, alam mong ganito, so dapat diba, at least kung good governance ka, nakapagdemanda ka na before or nareklamo mo na. Pero yun nga, Attorney Claire, narinig ko nga yung sagot niya. Sabi, pinagsabihan naman daw niya yung mga general daw doon, pati yung mga police. Pero tingin nyo, sapat na ho ba to bilang trabaho mo, bilang yun nga, member ng oversight committee na? Pinagsabihan mo lang, yun na yun. On my, sa akin personal to, no? Kasi kung ikaw naman, alam mong mali, ano dapat, natin, ano yung sunod mong ginawa? Kung pinagsabihan mo, sapat na rin ba yun? Yun ang magandang tanong sa kanya. Sapat na ba yung ginawa mo na pinagsabihan mo? O hindi ba dapat may ginawa ka dahil ito ay isang krimen? Hindi lang isa, maraming krimen ang ginawa. So hindi ba dapat mas kumilos siya? At hindi rin niya dapat ipagtanggol si Senator Bato at that time. Dahil sabi niya, pinagsasabihan niya din daw si PNP chief at that time, Bato de la Rosa. So, ano nangyari? So ano nangyari doon sa mga napatay na inintensyon? Nagkaso ba yun? Anong report doon? Yun yung magandang tanong. Ano naging report doon? Sino na panagot doon? Alam ng Pangulong Duterte pala yung nangyaring ito? Anong ginawa? And after that, what happened? Tsaka yun nga, aware din kaya si Mayor Magalong doon sa reward system. Kasi kung matatandaan ko, may isang mga interview pa nga yan na nilabas sa iba't ibang network na may reward system. May inalok na
I forgot yung figure, pero may inalok si dating Pangulong Duterte. Pag may napatay, yun dun sa may particular case po, na drug case. Yes, meron yan. Mhm. Binanggit niya, inalok niya ng 3 million. Oh, yun po. Yung NBI director, kaka-appoint pa lang yata ng NBI Mhm. director na ikaw mismo ang pumatay at ibibigay niya yung 3 million Mhm. na parang savings niya sa kanyang campaign funds. Mhm. Oh, so kung ikaw ay parte ng ikaw ay yung head ng oversight committee, lagi kayo nagmi-meeting. Mhm. Sabi niya nagmi-meeting sila doon sa podcast na yun, binanggit niya na nagmi-meeting sila, pinagagalitan yung mga generals. So, ito ba, tama Jack, Mhm. ito bang reward system? Alam mo rin, kasi parte ito ng usapan, parte ito ng operasyon. Mhm. At sino mga generals yung kausap niya? Oo. At ito pong mga revelations po niya at talagang nakuha naman po, kitang-kita at narinig sa interview nga na to, Mhm. no? Posible po ba siyang ipatawag sa ICC? Kasi syempre may questions ngayon, gaano ba kalalim ang kanyang partisipasyon dito sa mga Oplan Tokhang na to? Mhm. At pwede bang maggamit ang isang panayam katulad po noon? Kung ang ICC prosecutor, syempre hindi na natin malalaman kung ano Mhm. yung balak nila. Mm. Pero kung ito at lumalabas na mukhang medyo malalim ang kaalaman ni Mayor Magalong, siguro tanongin na lang natin si Senator Trillanes Mhm. kung maaari pa itong maging witness. Mhm. Kaya nga ho eh. So pero para sa inyo, Yusek Claire, no, gaano kalalim yung kanyang naging partisipasyon dito? Kumbaga ano yan, kinonsinti lang niya yung isang actual na patayan or talagang nandun siya, kasama siya sa nag-isip talaga nung mismong Tokhang, Oplan Tokhang? Well, hindi ko kasi masasabi kung Mhm. kasama siya sa pag-iisip, pero since nga pag inamin niya na siya yung head ng oversight committee, Mhm. hindi iyon simpleng posisyon. Mhm. Wala, ano yun, may trust doon. Mhm. Kaya ka nilagay dyan kasi may trust sa'yo. Meron kang alam na kumbaga kayo-kayo lang yung nagkakaalam pag nagmi-meeting kayo. Kaya nga meron silang command conference eh. Mhm. So siguro mas alamin na lang natin mismo kay Mayor Magalong kung ano pa. Kasi doon pa lang sa podcast with Casey Constantino, Carmina Constantino, malalim na yun na isiwalat niya eh. Mhm. So doon pa lang, at that time, hindi ko alam kasi that's February 8, Mhm. 2025, episode 21, hindi ko rin alam kung alam ito nila Atty. Conti, ni Senator Trillanes. Mhm. Hindi ko alam. Napansin ko lang lately kasi nung nababanggit na di umanong bakit siya tinatawag na DDS. Doon, isa yun sa interview kung bakit lumalim yung pag-iisip ng mga tao na siya ay DDS. So itong interview pala nito, February pa, Yes. 2025. Ilang buwan na po ang nakaraan. Tapos ngayon lang nahalungkat po uli. So, Yes. bakit ngayon lang po kayo nag-react kung ganun po, Attorney Claire? Sandi, sa podcast kasi natin, bakit kasi siya nababanggit na DDS? And at the same time, noon kasing nagkaroon ng parang article si Mr. Antonio Montalvan II. Mhm. Yun, parang nasariwa yung umanong pagiging DDS niya. So recent lang naman yung article ni Atty. Montalvan. Parang October. Ito last week lang. Mhm. So kaya nahalungkat yung kung saan parte siya na pagsabihan na DDS siya because of that interview. Pero yun nga, So, anong tingin niyo, Attorney? DDS ba siya? Ayokong banggitin na DDS siya, Mhm. pero Duterte supporter siya. Pero ito nga, attorney, Makaibahan nun. may diehard. Makaibahan? Baka hindi naman diehard. Hindi siya DDS Baka hindi siya diehard. Supporter lang siya. Ko lang. Pero yan, ganito, Pero alam mo, medyo parang syempre sa mga iba, they really look up to Mayor Magalong na naman po, di ba? Oo. In fact, di ba, sinama niyo siya sa ICI nung una. Mhm. So parang yung mga ganitong nakahalungkat na mga interview, syempre, syempre marami rin po siyang fans eh. Pati ako, mga kaibigan ko sa ibang bansa, tinatanong siya eh. Parang may magkakaroon tayo ng pag-asa, ganito, ganyan. Pero ito, may mga ganito pala siyang background, na para sa ilan, hindi nila alam eh. Yes. Oo. Ako din at the time, hindi ko rin man alam eh. Until nga na-bring up ito, kaya tinignan ko, pinanood kong buo. Yung una, hindi ko pa buo napapanood eh. Pero nung iniisa-isa talaga yung mga sinabi niya doon, siya mismo nag-reveal, hindi naman galing sa atin. Siya yung nag-reveal mismo na siya yung head ng Oversight Committee ng Tokhang. Pero kung yun nga, Yusek Claire, so does this justify yung mga dati nalala nyo nung usap-usapan pa lang na ilalagay siya sa ICI, sabi, naku, supporter ni dating Pangulo yan, pero hindi naman talaga napatunayan yan. Pero ngayon, lumabas kasi itong video na ito, does this justify yung mga naunang impression sa kanya?
Na hindi Siguro, magiging patas oo, kung na-justify nagkataon. yun. Pero sa Pangulo kasi, alam mo naman ang Pangulo mabait yan. Pag nagtiwala naman sa'yo, may tiwala yan. Mhm. Kahit ano pang kulay mo, kung alam naman niya ikaw ay makakapagtrabaho, basta wag ka lang papalpak sa trabaho mo at kumbaga pe-personalin mo yung trabaho mo at pansarili mo yung gagawin mo, ay hindi pwede sa Pangulo yun. Pero anumang kulay mo, basta alam niya na makakatulong ka sa bayan, hindi isasara yung pinto ng Pangulo sa'yo. Tsaka siguro Yusek Claire, no, 'di ba naalala nung partner, lagi Ang bait naman talaga ni Pangulo, Oo. no? Attorney. Pero kayo hindi nyo mapigilan eh. Di ba? Oo. Kailangan. kayo yung mata. Polar opposite kayo ni Pangulo. Pagdating sa Kasi katapangan. tayo yung kumakalaban sa fake news at isa yun sa mandato ko talaga. Binili ng Pangulo na i-fight yung fake news kasi nakakasira talaga sa gobyerno. Nakakasira din sa ekonomiya. At nakakawawa yung mga kababayan natin. Alam mo na inosente tapos parang hindi nila alam ano na yung paniniwalaan nila. Kaya dapat meron pa rin tumatayo na ipaalam nila sa kanila kung ano ba yung totoo. Tsaka yun nga, Yusek Claire, di ba dati, eto nga, yung dinala si Pangulo sa The Hague, sabi, bakit doon ilitisin? Hindi dito ilitisin sa bansa natin. Yung mga, war on drugs, sabi, dapat dito sa mga korte natin. Pero eto pa lang nakita na natin yung mismong isa sa mga tauhan nung mga opisyal ng Oversight Committee ay hinayaan niya. So, kumbaga nakita natin na talagang hindi kaya litisin dito sa bansa natin. Yung mga kasong gano'n. Oo nga, 'di ba? Magandang magandang pag-aanalisa 'yan, Jack. Kasi yung tinatawag natin talaga na siya yung pang good governance, pero bakit nangyari na tila nahayaan yun? Kasi hindi rin naman natin alam, attorney, paano yung sitwasyon nun? Parang kasi nakakatakot eh. Oo. Mga panahon Sabi, mamaya parang- ikaw naman ang tirahin. Parang diba? hopeless daw yung ng time na yon. Diba? Pero Parang, I don't know. I mean, pero siya, sabi mo, member ng Oversight Committee and all that. But what if, baka takot rin pala siya or something, hindi siya makagalaw? What do you think? What if may ganun? Isang mayor magalong? Isang matatakot? Oo nga. Parang hindi yata yan yung pinoportray niya sa taong bayan. Okay. Okay. Ito lang po, kung may tatanong lang namin, may umuugong na ibabalik daw yung death penalty sa mga corrupt officials. May pananaw na po ba or reaction ng palasyo tungkol dito? Wala, hindi pa namin napag-usapan. Ako, sa parte ko, hindi niya nababanggit sa akin ang death penalty. And as a lawyer, ako, personal ko to, since nagta-trial tayo, no, Jack and Nina, dati, pag sobra kang idealistic, yes, go for the death penalty. Pero since ako mismo, trial lawyer, alam ko na may napaplantahan na ebidensya, especially sa drugs. At ito naman din, kung maaalala nyo, may isang video ang dating Pangulong Duterte, siya mismo umamin. Eksperto siya dyan. Fiscal pa lang, alam niya na kung papaanong gumawa ng intriga at magplanta ng ebidensya. So, ang hirap ng ganon. Paano kung inosente ka tapos naplantahan ka? Paplantahan ka para pagkakitaan ka dahil alam nila death penalty, crime na ipapataw sa iyo. Diba? So, medyo ganon. Dapat linisin lahat yung 5 pillars of justice system. Law enforcement, prosecutors, courts, corrections, and community. Dapat yan lahat malinis. Lahat yan dapat idealistic para pwede ang death penalty. Otherwise, baka magamit din yan sa korupsyon. And finally, Attorney Claire, dun sa latest survey nga ng Okta ba yun, partner Jack, Yan, yung nagsulot-sulot kasi pumasok sila, na yung corruption sa top 5 na dati po ay hindi nasasama, Sa ilang top 5 taon na na. concern. Parang it's been a while. Ngayon, urgent concern ng ating mga kababayan itong corruption na sinasabi nga na nag-umpisa mismo sa ating Pangulo. Ano po ang masasabi niyo po dito, Yusek Claire? Kaya nga po kundi sa Pangulo, hindi ma-open yung mata natin Kumbaga yung issue ng korupsyon sa mga nakaraang administrasyon, parang natatabi, hindi na pag-uusapan kasi pinipilit na hindi natin makita. Pero with the President now, with our President Marcos Jr., siya mismo ang nagpa-open ng mata natin, tenga natin, para magamit natin yung bibig natin para kalabanin itong korupsyon na to. So talagang ito ang inuuna din ng Pangulo, maliban sa pagbibigay ng angat ang buhay ng bawat Pilipino. Korupsyon talaga din ang nilalabanan ng Pangulo. So lahat po tayo magtulong-tulong at kung maaari nga po, di ba, wag na maging negatibo sa ginagawa ng ICI, wag maging negatibo sa ginagawa ng Pangulo. Dahil Pangulo po dapat tulungan natin para siya po ay maging magtuloy-tuloy po
kung paano labanan ang korupsyon sa ating bansa. Okay, maraming salamat. UC Claire Castro, tama po yung point nyo. Bago natin ibalik ang death penalty, ay ayusin muna, linisin ang justice system at maging efficient. Maraming salamat po, Attorney. Magandang Maraming gabi. salamat, Jack. Maraming salamat, Ninya.